mapagpala po sa ating lahat. Ito po ay isang audio lecture tungkol po sa malimit na mga pinagtatalunang talata po sa Biblia. Ano po? Ito po ay isang pag-sharing lang ng ating nalalaman at ng mga malalim na pinag-aralan sa mga kwento at mga aral po sa Biblia. Ano po? Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ang Kawikaan chapter 30 verse 1 to 4. Marami pong nagsasabi na ang talatang ito daw po ay tumutukoy kay Jesus Christ. Ano po? Kung atin pong pag-aaralang mabuti, ang mga talata pong ito ay hindi po tumutukoy kay Jesus Christ. Ano po? Ang aking pong mga kasagutan dito ay bibigyan ko ng example na galing po rin mismo sa Biblia. Ano po? Ah, isa pong bago po natin pag-aralan ang talatang 'yan, bala ko po sana munang ipagbigay alam sa inyo na ang libro po ng Kawikaan ay ito po ay hindi tungkol sa hula o sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Ang libro po ng Kawikaan ay isang libro tungkol sa mga karunungan at mga pantas na kasabihan ng mga tao po. At ang kawikaan po ay ginawa o inattribute dun sa mga tao na sabihin po natin na meron silang mga malalim na karunungan sa banal. Ano po? At ang pinaka author nga po nito ay si Haring Solomon na kung saan siya ay isang propeta na binigyan ng karunungan. Ano po? Sisimulan po natin ng aral na ito sa pamamagitan ng ah, pagbibigay alam na tungkol sa libro ng Kawikaan. Sa unang-unang chapter po ng libro ng Kawikaan ay makikita po natin doon na ang karunungan po talaga ang itinuturo dito. Wala pong hula, wala pong mga propesiya. Ano po? Basahin po natin ng Kawikaan chapter 1 verse 1 to 7 para malaman po natin ang totoong buod ng libro ng Proverbs o ng Kawikaan. Ang mga kawikaan ni Solomon, anak ni David na hari sa Israel, upang umalam ng karunungan at turo, upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa, upang tumanggap ng turo sa pantas na pag-uugali, sa katuwiran at kahatulan at karampatan, upang magbigay ng katalinuhan sa musmus, kaalaman at pagbubulay sa kabataan, upang marinig ng pantas at lumago sa ikatututo, at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo, upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan ng mga salita ng pantas at ng kanilang malalabong sabi. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan na turo. Ito po, maliwanag po na sinabi na upang umalam ng karunungan at turo. Sa simulang simula pa lang po ng ah, chapter ng Kawikaan ay karunungan na po ang sinasabi dito. Hindi po ito nagpapahiwatig ng mga bagay na mangyayari po sa future na po. Hindi po ito tungkol sa propesiya. Atin pong sasagutin yung tanong dun sa Kawikaan 30 verse 4. Mayroon po kasi dong limang katanungan na pinipilit pong isingit na si Jesus daw po ang tinutukoy doon. Ano po? Basahin po natin ang verse 4 ng Kawikaan 30 verse 4. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sino nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Dito po, masasakit po natin yan sa pamamagitan po ng mga talata galing din po sa Biblia. At hindi po si Jesus ang talagang tinutukoy po dyan. Maliwanag po sa aking mga isasagot na may isang tao po na tinutukoy po sa mga talata pong yan. Ano po? At bago po natin alamin yan, dapat po atin po muna sanang buksan ng ating mga isipan
sa mga bagay na hindi hindi natin naririnig at saka po natin, balansehin kung tama nga po ang aking mga paliwanag, ano po. Sasagutin ko na po ang unang katanungan dun sa talata na, "Sino ang sumampa sa langit at bumaba?" Sa ating pong pagsagot dito ay hahanapin po natin ang tamang konteksto, ano po. Titingnan po natin kung talagang, angkop ba talaga itong mga talatang ito doon sa katanungan sa Kawikaan 30 verse 4. Basahin po natin ng Exodus 19, verse 1 to 4. Sa ikatlong buwan, pagkatapos na ang mga anak ni Israel ay makaalis sa lupain ng Ehipto, ay dumating sila ng araw ding yaon sa ilang ng Sinai. At nang sila'y umalis sa Rephidim at dumating sa ilang ng Sinai, ay humantong sila sa ilang, at do'y humantong ang Israel sa harap ng bundok. At si Moises ay lumapit sa Diyos at tinawag ng Panginoon siya mula sa bundok na sinasabi, "Ganito mong sasabihin sa sambahayan ni Jacob at sasaysayin sa mga anak ni Israel. Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo inilapit ko sa akin." So dito po na si Moises po ay ay tinawag ng Diyos para lumapit po sa kanya. Ano po dun sa itaas ng bundok ng Sinai. At, sinabi po ng Diyos dito na ipinaliwanag niya sa mga Israelita kung papaano niya iniligtas ang, mga anak ni Israel sa pagkaalipin po kay Haring Paraon. Ano po, sundan po natin ang talata. Sa Exodus chapter 19 verse 20-25, "At ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw ng bundok na Sinai, sa taluktok ng bundok, at tinawag ng Panginoon si Moises sa taluktok ng bundok, at si Moises ay sumampa. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bumaba ka, pagbilinan mo ang bayan, baka sila'y lumagpas upang makita ang Panginoon at mamatay ang karamihan sa kanila. At gayon din ang mga saserdote na lumalapit sa Panginoon ay pagbabanalin mo. Baka ang Panginoon ay hindi makapagpigil sa kanila." At sinabi ni Moises sa Panginoon, "Ang bayan hindi makakasampa sa bundok ng Sinai, sapagkat iyong pinagbilinan kami, na iyong sinabi, lagyan mo ng hangganan sa palibot ang bundok, at iyong ariing banal." At sinabi ng Panginoon sa kaniya, "Yumaan ka, bumaba ka at ikaw ay sasampa, ikaw at si Aaron ng iyong kasama. Ngunit ang mga saserdote at ang bayan ay huwag lumampas sa mga hangganan upang lumapit sa Panginoon. Baka siya ay hindi makapagpigil sa kanila." Sa gayoy bumaba si Moises sa bayan at isinaysay sa kanila. So dito po na ang Diyos po ay bumaba sa taluktok ng bundok ng Sinai upang si Moises naman po ay sumampa. Kung makikita po natin dito, si Moises po ay sumampa. Ibig sabihin, pumunta po siya doon sa lugar na kung saan nandun po ang Diyos. Ano po? At pinagbilinan po siya na huwag pupunta ang mga tao para makita nga ang Diyos, at dahil sila'y mamamatay. At yung mga saserdote naman po na lalapit doon sa bundok ay dapat maging banal. So po, sundan po ulit natin ang talata. Sa Exodus chapter 24 verse 12-18, "At sinabi ng Panginoon kay Moses, sampahin mo ako sa bundok at dumuon ka. At ikaw ay bibigyan ko ng mga tapyas na bato at ng kautusan at ng utos na aking isinulat upang iyong maituro sa kanila." At tumindig si Moises at si Jose na kaniyang tagapangasiwa, at si Moises ay sumampa sa bundok ng Diyos. At kaniyang sinabi sa mga matanda, "Hintayin ninyo kami rito hanggang sa kami ay bumalik sa inyo. At narito si Aaron at si Hur ay kasama ninyo. Sino mang magkaroon ng usap ay lumapit sa kanila." At sumampa si Moises sa bundok at tinakpan ng ulap ang bundok. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nanaan sa ibabaw ng bundok ng Sinai at tinakpan ng ulap na 6 na araw, at sa ikapitong araw ay tinawag niya si Moises sa gitna ng ulap. At ang anyo ng kaluwalhatian ng Panginoon ay pares ng apoy na manunupok sa ibabaw ng taluktok ng bundok sa harap ng mga mata ng anak ni Israel. At pumasok si Moises sa gitna ng ulap at sumampa sa bundok, at si Moises ay natira sa bundok ng 40 araw at 40 gabi. So dito po, sinabi na naman po sa Exodus chapter 24 verse 12-18 na si Moises ay sumampa po sa bundok. Ano po? Hindi po siya umakyat, hindi po siya inilipad ng hangin, kundi siya po ay sumampa. Ibig sabihin,
pumunta po siya. Siya po ay, nakarating dun sa lugar na banal na kung maituturing po natin ay parang langit na rin po. Kasi banal po yung lugar, eh. Kung saan nandun po yung Diyos, nandun po yung kabanalan, ano po. So, malapit po talaga sa langit ang sitwasyon ni Moises. O sundan po ulit natin ang talata. Sa Exodus chapter 32 verse 15-16, at si Moises ay pumihit at bumaba sa bundok, na dala ang 2 tapyas ng patotoo sa kaniyang kamay, mga tapyas na may sulat sa 2 mukha niyaon. Sa isang muka at sa kabilang muka ay may sulat. At ang mga tapyas ay gawa ng Diyos at ang sulat ay sulat ng Diyos na nakaukit sa mga tapyas. So dito po, si Moises ay bumaba, dala yung 2 tapyas na bato. Ito po yung unang tapyas na bato na sinira po ni Moises nung nakita po niya na ang mga Israelita ay sumasamba doon sa ginintoang guya. So, sundan po ulit natin ang talata. Sa Exodus chapter 34 verse 1-4, at sinabi ng Panginoon kay Moses, humugis ka ng 2 tapyas na bato na gaya ng una. Aking isusulat sa mga tapyas ang mga salita na nasa unang mga tapyas na iyong sinira. At iyong ihanda sa kinaumagahan at sumampa ka sa kinaumagahan sa bundok ng Sinai at tumarap ka roon sa akin, sa taluktok ng bundok. At sino mang tao ay huwag sasampang kasama mo. Kung makikita ang sino mang tao sa buong bundok, kahit ang mga kawan at ang mga bakahan ay huwag manginain sa harap ng bundok na yaon. At siya humugis ang 2 tapyas na bato na gaya ng una. At bumangon si Moises na maaga sa kinaumagahan at sumampa sa bundok ng Sinai, gaya ng iniutos ng Panginoon sa kanya. At kinuha sa kanyang kamay ang 2 tapyas na bato. So dito po, si Moises ay pinasasampa po ulit ng Diyos do sa kanilang lugar tagpuan para dalhin ni Moises yung 2 tapyas na bato po na pagsusulatan ulit ng Diyos ng kanyang mga utos at kanyang mga panukala para sa mga Israelita. So, makikita po natin na si Moises ay sumampa, siya ay bumaba, siya ay sumampa, siya ay bumaba. So, hindi po natin maikakaila na yung pong pagsampa ang ginamit na salita dito. Hindi po pag-akyat. Dahil po kung pag-akyat, parang ano po ang tema dun naninirahan yung pupunta po doon. Hindi po kagaya ni Moises na sumampa lang siya o nakapunta lang po siya dun sa lugar. Hindi po talaga siya taga-langit. So, sumampa lang po siya sa langit or nakarating lang po siya sa langit. At yan po kagaya rin ng nangyari kay Propeta Elijah po. Na kung saan ay si Propeta Elijah po ay sumampa din po sa langit. Ibig sabihin nakarating din po siya sa langit. Mababasa po natin yan sa 2 Kings chapter 2 verse 11. At nangyari, samantalang sila ay nagpapatuloy at nagsali-salitaan, na narito napakita ang isang karong apoy at mga kawang kabayong apoy na naghiwalay sa kanila, kapwa. At si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. So, dito po si Propeta Elijah o Prophet Elias ay sumampa po sa langit. Hindi po siya taga-langit, siya po ay sumampa lang, ibig sabihin nakarating lang po siya. Ano po? At katulad po na nangyari kay Moses, si Moises ay sumampa, si Elijah ay sumampa, so, hindi po talaga sila residente ng langit, sila po ay sumampa lang, nakarating lang ng langit. Pero po, ang talagang tinutukoy po sa Kawikaan chapter 30 na nagtanong po na kung sino ang sumampa at bumaba sa talata ay si Moises po, hindi po si Elias. At lalong-lalo po na hindi po si Jesus Christ po yun. Ano po? Dun po sa pangalawang katanungan na sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Ay yan po ay mababasa din po natin sa Exodus din po. At si Moises din po ang karakter po o instrumento na ginamit ng Diyos sa pagpapakilos ng hangin. Ano po? Kasi pagka po dumakot, yun po ay parang kumilos din. Parang ah, nagpahihip din po ng hangin, no? Pinadala sa isang lugar. Basahin po natin ng Exodus chapter 10 verse 13. At iniunat ni Moises ang kanyang tungkod sa lupain ng Ehipto at ang Panginoon ay nagpahihip ng hangin silanganan sa lupain ng buong araw na iyon at ng buong gabi. At nang maumaga, ang hangin silanganan ay nagdala ng mga balang. So, dito po, parang ang nangyari po dito ay Diyos po ang nagpahihip ng hangin
Pero si Moises po ang naging parang, kasangkapan na para matupad yung milagro pong yun. Yung isang, hindi kapani-paniwalang, pangyayari na ang hangin ay umihip ng malakas sa sinangalan at may dalang mga balang. At, si Moises po ang karakter po na ginamit po diyan. At kitang-kita naman po natin ang, mga terminong ginamit, yung hangin. Sundan po natin ulit ang talata. Sa Exodus chapter 14 verse 21, "At iniunat ni Moises ang kaniyang kamay sa ibabaw ng dagat, at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hanging silanganan ng buong magdamag, at ang dagat ay pinapaginto yung lupa at ang tubig ay nahawi." O dito po, si Moises na naman ulit ang sinasabi, na kasangkapan ng Panginoon sa pagpapadala ng malakas na hanging silanganan upang hatiin yung tubig. At yung tubig na dapat ay gagawing basa yung lupa ay natuyo po sa pamamagitan po nung hanging silanganan na ipinadala ng Diyos, na ikinuman po ni Moises na para mahati yung dagat na pula. Sundan po ulit natin ang talata. Sa Exodus chapter 15 verse 8, "At sa hihip ng iyong ilong ay natitipon ng tubig. Ang mga agos ay nagsilagay na parang isang bunton. Ang mga kalaliman ay namuo sa gitna ng dagat." Dito po makikita po natin na ang Diyos po ay nagpahihip ng hangin para matipon ng tubig at para mabunton sa isang lugar ang mga agos. Makikita po natin dito na ganyan po ang nangyaring, sitwasyon nung kinuman po ni Moises nga yung tubig sa pamamagitan po ng, tulong ng Panginoon. Sa Exodus, chapter 15 verse 10 naman po, "Ikaw ay nagpahihip ng iyong hangin at tinabunan sila ng dagat. Sila'y lumubog na parang tingga sa makapangyarihang tubig." So dito po, ang Diyos po ay nagpahihip ng hangin at tinabunan ang mga kawal ni Paraon na may dalang mabibigat na mga, kalasak, may mabibigat na mga vest sa katawan, at sila po ay lumubog na parang mabigat na tingga sa ilalim po ng tubig. So ang sa ang tao po na ginamit ng Diyos para, maging kasangkapan sa pagdakot ng hangin ay si Moises po, pero Diyos po ang gumagawa ng, makapangyarihang gawaing ito. Dun po sa pangatlong katanungan naman po, sino nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Ito po ay hindi hindi po nangyari kay Jesus Christ po ito, na si Jesus Christ ay nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan. Ito po ay isang malalim na pag-aaral ang dapat gawin natin dito. At ito po ay, hindi po agad natin malalaman kung wala tayong, pag-aaral o pagbabasa ng higit sa normal nating pag-aaral, ano po. Sisimulan ko po itong sagutin sa pamamagitan ng, dun sa, pangyayari na si Moises ay tumanggap ng Torah, ano po. Yun po kasing Torah ay, kung kukunin natin ang Hebraic o paliwanag ng mga Hebreo, ang Torah po ay ikinukumpara po siya sa tubig, ano po. Dahil ang tubig po ay mahalaga sa lahat ng buhay, sa lahat ng nilalang na may buhay. At, kung ang tubig ay mahalaga sa lahat ng nilalang na may buhay, gano'n din po ang kautusan na tinanggap ni Moises, yun yung Torah po. Dahil ang mga Israelita po ay galing sa disyerto, wala pong tubig, ano po. Noong sila ay, kasalukuyang naghihirap sa Egypt, sila po ay hindi nakakaranas ng, mabuting pagtrato doon, kahit sila po ay nasa gitna ng disyerto. So noon pong sila ay nakalaya na sa pagkaalipin, nung tinanggap po nila ang Torah o yung kautusan ni Moises, sila po ay parang, nakatanggap ng, ah, gantimpalang tubig, ano po. Kasi nga po, ang Torah po ay ikinukumpara sa isang mahalagang bagay,
at yun po ay tubig. Ano po? At ito poong talata na sinabi dun sa Kawikaan chapter 30 na sino ang nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan. Ito po ay may kung may twist po ito. Hindi po natin agad makukuha dito ang kasagutan kung hindi nga po natin talaga pag-aaralan ng mabuti ang mga sinabi ni Moises. Yung pong sinasabing nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan ay si Moises po ang re-represent nito o nagbigay ng kautusan na magtali ng tubig sa kanilang kasuotan. Paano po nangyari na itatali ang tubig? Kasi po, yung pong tubig ay sabi ko nga po kanina sa unang paliwanag, yun ay yung Torah, yun yung mga kautusan. Ano po? Ngayon, yung mga kautusan na yun ay itinali nila sa kanilang mga damit para magbigay alaala na ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng kautusan at sila ay alipin galing sa Ehipto. Saan po natin mababasa yan? Yan po ay ating mababasa sa Bilang chapter 15 verse 30 to 37 to 40. Ating pong basahin. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila na sila'y gumawa ng mga tirintas sa mga laylayan ng kanilang mga damit sa buong panahon ng kanilang mga lahi. At kanilang patungan ang tirintas ng bawat lalayan ng isang panaling bughaw. At sa inyo'y magiging isang tirintas upang inyong mamasdan at inyong maalaala ang lahat ng mga utos ng Panginoon at inyong tuparin at upang huwag kayong sumunod sa inyong sariling puso at sa inyong sariling mga mata na siya ninyong ipinangaapid upang inyong maalaala at gawin ang lahat ng aking mga utos at maging banal kayo sa inyong Diyos. Ako ang Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto upang maging inyong Diyos. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. So dito po, sinabi po na ipinaalaala po ng Diyos sa mga Israelita na kayo ay magsuot ng damit na may tirintas. Dahil yun ang magpapaalaala ng utos ng Diyos sa kanila. So ano po yung utos? Yun po yung Torah. Yung Torah ay nakakapit sa mga tirintas ng damit na ipinasusuot o ipinagagawa ng Panginoon sa mga Israelita. So ito po yung sinasabi doon sa katanungan na sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan. So, yun nga pong tubig ay yun yung Torah na kinumpara dun sa mga tirintas na kailangang laging suotin ng mga Hudyo na para magbigay alaala na sila ay inilabas ng Panginoong Diyos sa lupain ng Ehipto at ang kanilang Diyos ay ang Panginoon. So, maliwanag po na hindi po ito ginawa ni Jesus Christ na nagtali siya ng tubig sa kanyang kasuotan. Napakaliwanag po na yung Torah ay ikinumpara sa tubig at yung tubig ay itinali dun sa mga damit ng mga Israelita na parang tirintas. Napakaliwanag po. At yung tirintas na yun na may kulay bughaw, yun ang magpapaalaala ng mga utos at mga sabi ng Diyos na kayo ay galing sa Ehipto, yan ang magpapaalaala sa inyo sa akin. Maliwanag po na yung katanungan na sino ang nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan, yan po ay iniutos ng Diyos kay Moses sa pamamagitan ng tirintas na ilalagay sa damit at yun po ay ang utos ng Panginoon. Kasunod pong katanungan, sino nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ay napakadali na pong sagutin yan. At yan po ay mababasa natin na sinabi din ni Moises sa Exodus chapter 9 verse 29. At sinabi ni Moises sa kaniya, pagkalabas ko sa bayan, ay aking ilalahad ang aking mga kamay sa Panginoon, at ang kulog ay titigil, at hindi na magkakaroon pa ng anumang granizo, upang inyong malaman na ang lupa ay sa Panginoon. O dito po, sinabi po ni Moises na ang lupa ay sa Panginoon. So, siya po ang nagtatag ng wakas ng lupa dahil ang lupa po ay sa Panginoon. Pwede po nating sundan pa yan ng sinabi naman po ni Haring David sa awit
chapter 119 verse 90 to 92. Sinabi po ron ni Haring David na ang iyong pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Iyong itinatag ang lupa at lumalagi. Namamalagi sa araw na ito ayon sa iyong mga alituntunin, sapagkat lahat ng mga bagay ay mga lingkod mo. Kundi ang kautusan mo'y maging aking kaaliwan, namatay nga sana ako sa aking kadalamhatian. Makikita po ulit natin dito sa talatang sinabi ni Haring David sa awit chapter 119 verse 90 to 92 na Diyos ang nagtatagpo ng lupa at ang lahat ng mga bagay na nandito po sa lupa ay lingkod ng Diyos. Maliwanag na maliwanag po yan. Sagutin naman po ulit natin ang sumunod na katanungan. Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? So dito po ay hindi po binigay ni Jesus ang pangalan ng Diyos. Alam na alam po natin yan kung kayo ay nakapag-aral talaga ng Biblia, kung sino ang nagbigay po ng kaisa-isang pangalan ng Diyos na dapat ay laging ariing banal at huwag gamitin sa mga bagay na walang kabuluhan. Yan po ay si Moises na naman po ang nagbigay kung ano ang pangalan ng Panginoon. Yan po yung mababasa natin sa Exodus chapter 3 verse 14. At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga. At kaniyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. So yan po ay isa na namang napakagandang kasagutan na dun sa katanungan na ano ang kanyang pangalan. Si Moises po ang nagbigay ng pangalan at ano po yung pangalan naman, ang pangalan na yun, yun po ang tetragrammaton na YHWH na kung atin pong bibigyan ng kahulugan ay yun po ay may katumbas na past, present, future sa Hebraic expression po. Yun po ay kumbaga kung sa English ay I am what I am, I will be what I will be, uh, uh, I can be what I can be. Ano po, marami pong kahulugan yun pero hindi na po natin kayang sabihin natin na alamin pa kung paano bigkasin yun. At dahil tetragrammaton po at consonants lang po ang nakalagay doon, ang tamang pagbigkas po niyan ay hindi na po talaga natin kayang malaman dahil po yan po ay tinago ng mga sinaunang Hudyo kung paano bigkasin dahil nga po may utos ng Panginoon na huwag gamitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Doon naman po sa kasunod na katanungan na at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Dito po, si Moises na naman po ang nagbigay ng kasagutan dyan. Doon pa rin po sa kanyang libro. At mababasa po natin yan sa Exodus 4 verse 22. At iyong sabihin kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. Makikita po natin dyan na Israel po ang tinutukoy na anak. Wala pong ibang tinutukoy sa panahon ni Moises kahit sa panahon ni Haring Solomon na sumulat ng libro ng kawikaan na may ibang anak. Yan po ay napakaliwanag po na Israel lang talaga ang anak ng Diyos. Ngayon, kung atin pong ilalapat itong kawikaan chapter 30 verse 1 to 4 kay Jesus na si Jesus po yung sumampa sa langit, si Jesus po yung anak, ay atin pong basahin ang sinasabi sa New Testament naman na kung saan may hula daw po si Jesus tungkol dun sa anak na sinasabi sa kawikaan chapter 30 verse 4. Sa Mateo po, chapter 2 verse 14 to 15, inihula daw po dun na si Jesus ay yung lumabas o tinawag mula sa Ehipto. Atin pong basahin. At siya ay nagbangon at dinala ang sanggol at ang ina nito sa kinagabihan at napa sa Ehipto at dumuon hanggang sa pagkamatay ni Herodes upang maganap ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. So dito daw po sabi ni Mateo
ay kailangang maganap daw po ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Atin pong pansinin na hindi po sinabi na sa pamamagitan ng mga propeta, kundi propeta lang po. So sino pong propeta yan na nagsabi daw na si Jesus ay lalabas mula sa Ehipto? At wala pong ibang ginagamit na talata ang mga supporter po na si Jesus ang sinasabi sa Kawikaan chapter 30 verse 4, kundi ang Hosea chapter 11 verse 1, na sinasabi po dun, "Nang bata pa ang Israel, aking minahal siya, at tinawag kong aking anak mula sa Ehipto." Eh, dito po, wala pong ibang lumabas galing sa Ehipto kundi ang Israel. Ano po, hindi po, wala pong tinawag sa Ehipto kundi ang Israel. Hindi po si Jesus na isang anak ng Diyos ang lumabas po sa Israel. Malabong-malabo po 'yun. Dahil, kung babasahin po ang, unang-unang, sentence sa Hosea chapter 11 verse 1, ay Israel po ang tinutukoy po dun, hindi po si Jesus, hindi po isang bata, Israel po. Ngayon, kung si Jesus po ay, ang tinutukoy dun sa Kawikaan chapter 30, verse 1, na sumampa sa langit, at ilalapat naman po natin yung talata na sinabi sa Hosea chapter 11 verse 1, eh mangyayari po na ang Israel ay sumampa at bumaba po sa langit, hindi po ba? Dahil napakaliwanag po eh. Israel ang tinutukoy po doon, hindi po isang bata, hindi po isang sanggol. Ang sinabi po doon ay Propeta Hosea. Napakaliwanag po niyan. Wag po tayong magpapadaya sa ganyang mga pagmamanipula po. Dapat po nating alamin ng malalim ang kwentong yan. Dahil po maliligaw po talaga tayo. At hindi po yan tinuturo o hindi yan pinag-aaralan po ng mga pastor Kristiyano. Yan po ay itinuturo lang dun sa mga talaga nagsasaliksik. Ano po? At sana po tayo po ay may natutunan dito sa ating pong mini audio lecture na 'to. At sana po ay malaman po natin na hindi po si Jesus, hindi po, malabong-malabo po si Jesus ang tinutukoy po dun sa Kawikaan 30, ah, verse 1 to 4. Ang Kawikaan 30 verse 1 to 4 po ay tungkol kay Moises. Siya po ang sumampa sa bundok, siya ang bumaba sa bundok, at siya po nakapag-usap sa Diyos. Tumanggap po siya ng Torah, mga palatuntunan, mga batas, kung paano hahatulan ang nagkasala. At yung pong mga batas na yan ay ikinumpara sa tubig, na kung saan yung tubig ay itinali sa kasuotan po ng mga Israelita upang magpaalaala sa kanila na sila ay alipin sa Ehipto, na sila ay inilabas ng Diyos sa Ehipto, at sila po ay tumanggap ng kautusan. So, diyan po. Sana po ay may natutunan tayo sa ating audio lecture na ito. At sa susunod po ay sana po ay makinig po ulit tayo, at bibigyan ko po ulit kayo ng isang napakagandang mga aral na hindi po itinuturo talaga, at kayo po ay totoong maliliwanagan sa ating mga lecture na ito. Maraming salamat po at pagpapala po sa ating lahat.